Istorya Tagalog Horror Stories. Mabilis na nanginig ang katawan ng babaeng si Aliyah nang sabihin niyang nandyan na sila. Ang narinig niya ay boses ng isang lalaki. Sa tingin niya ay papunta na ito sa kinaroroonan nila. Si Edgar, mariing bulong ni Conrado. Pinilit ni Conrado na tumayo at inalalaya naman siya ni Aliyah. Mahigpit itong hinawakan ng kamay niya at mabilis siyang hinila patungo sa likuran ng simbahan. Tumigil ito sa pinakadulong parte sa mismong harap ng bintana malapit sa altar. Pinaatras siya ni Conrado. Ganoon na lang ang gulat ni Aliyah nang malakas na suntukin ni Conrado ang salamin ng bintana. Nang mabasag iyon, ay sandali nitong inalis ang natitirang basag na salamin sa bintana. Naunang pumasok sa loob si Conrado bago niya tinulungan makapasok sa loob si Aliyah. Agad silang naupo sa sahig at isinandal ang likod sa batong pader. Sa kabila ng takot, hindi niya magawang alisin ang mga mata sa mukha ni Conrado. Hirap na hirap ito at makikita ang labis na sakit na nararamdaman sa sariling muka. Malala ang lagay ni Conrado. Kailangang madala si Conrado sa ospital. Ilang minuto pa lang ang lumipas bago nila narinig ang sigaw mula sa labas ng simbahan. Narinig nila ang lalaking sumisigaw ng pagalit sa pangalan ni Kaloy. Napapikit siya nang marinig ang paraan ng pagsigaw ng lalaki sa labas. Nakakatakot iyon dahil tila galit na galit ito. Mula sa madilim na paligid ay muling natuon sa mukha ni Conrado ang mga mata niya. Sa tulong ng diwanag na nagmumula sa buwan na tumatago sa bintana, nagawa niyang maaninag ang tulala nitong muka. Sumigaw ang lalaki at sinabing nasaan yung dalawa. Napasinghap siya nang marinig muli ang boses ni Edmond. Mabilis niyang itinapik ang isang kamay sa tapat ng bibig. Rinig na rinig nila ang malutong na pagmumura ng lalaki. Sinabi pa ng lalaki mula sa labas na hanapin nila yung dalawa at hindi pa daw ito nakakalayo. Humigpit ang pagkakahawak niya sa laylayan ng suot niyang damit pangkasal nang marinig ang huling sinabi ng lalaki. Ibig na maiyak ni Aliyah dahil pakiramdam niya ito na ang magiging katapusan nila. Nang maramdaman ang kamay ni Conrado na mahigpit na humawak sa kamay niya, mabilis niya itong nilingon. Nakatitig na sa kanya ang kanyang asawa. Sumilay ang mabining ngiti mula sa namumutlang mga labi ni Conrado. Kung hindi lang dahil sa mantsa ng dugong nasa mga labi ni Conrado, katulad ng muka ay halos magkulay yero na ang mga labi ng lalaki. Nagunahan sa pagpatak ang mga luha sa pisngi ni Aliyah nang maramdaman ang pagpisil nito sa kanyang kamay. Hindi maalis sa isip niya ang ginawa nitong pagtataksil. Pero mas higit niyang nararamdaman ang pagmamahal para kay Conrado. At sa mga oras na iyon, ang tanging mahalaga ay ang makaligtas silang dalawa ng buhay. Sa kanan niya iisipin ang sakit na nararamdaman. Sinabi ni Aliyah kay Conrado na kailangan doon nila makapunta sa ospital. Muli itong ngumiti at itinaas ang mga kamay. Hinaplos nito ang kaliwang pisngi ni Aliyah. Sinabi ni Conrado kay Aliyah na mahal niya ito. Umagos ang masaganang luha mula sa mga mata ng lalaki. Mariin itong ipinikit ang mga mata at umiling. Bahagya namang umubo si Conrado. Pilit na pinahihina ang boses upang hindi sila marinig ng mga lalaki mula sa labas.
Napasinghap siya nang makita ang paglabas ng dugo mula sa bibig ni Conrado. Agad siyang niyakap ni Aliyah at pinigilan na magsalita pa. Sinabi pa ni Conrado na hindi niya alam na sila Aliyah pala ang susunod nilang bibiktimahin. Wala siyang magawa at humihingi siya ng tawad kay Aliyah. Nag-angat ng muka si Aliyah. Ibig sabihin ba nito, hindi ginusto ni Conrado ang ginawa sa kanila? Ibig sabihin din ba, totoo ang nararamdaman at mga sinabi ni Conrado? Pwede niya pa rin bang pagkatiwalaan ng lalaki? Isang lunok ang ginawa ni Aliyah bago tumango ng paulit-ulit. Sinabi ni Aliyah kay Conrado na sorry dahil hindi niya sinasadya ang mga nasabi niya. Mas lalo siyang naluha nang muling umubo si Conrado ng dugo. Wala siyang ibang nagawa kundi yakapin si Conrado. Napangiwi si Conrado habang nakahawak siya sa tama ng baril sa tagiliran niya. Nasa ganoon silang akto nang makarinig sila ng sunod-sunod na sigaw mula sa labas. Sumigaw si Edgar na halimaw, halimaw. Tila tumatakbo ito mula sa likuran ng simbahan pabalik. Nagtanong naman si Edmond kay Edgar kung ano ba ang sinasabi nito. Pero natigilan na si Edmond sa pagtatanong kay Edgar. Makalipas ang ilang sandali ay nakarinig na sila ng malakas na pagaspas ng pakpak. Sumigaw si Edgar ng tulong. Nagkatitigan sila Aliyah at Conrado bago lumingon sa kanilang kaliwa. Ilang magkakasunod na putok ng baril ang narinig nila mula sa labas. Kasunod iyon ang malakas na pagsigaw ni Edgar at ang kakaibang ingay ng tila isang hayop. Isang mabangis na hayop na tila gutom na gutom at sa wakas ay nakahanap na ng pagkain nito. Patuloy naman sa pagsigaw si Edgar. Mahigpit na hinawakan ni Conrado ang kamay ni Aliyah. Sa palagay niya ay kinakain ng halimaw si Edgar. Makalipas ng ilang sandali ay may narinig na siyang tumatakbo palayo. Sigurado siyang si Edmond iyon. Napaigtad siya nang marinig ang hiyaw ng isang babae. Tila na sa loob ng hukay ang tinig. Hindi pamilyar sa kanya ang tinig nito dahil tila demonyo ang nagmamay-ari noon. Pero sigurado siyang si Maria ang nasa labas ng simbahan. Lumakas ang tibok ng puso niya nang muling marinig ang pagaspas ng malaking pakpak. Nang muling marinig ang mga sunod-sunod na putok ng baril, mahigpit siyang yumakap kay Conrado at mariing ipinikit ang mga mata. Tanging pagdasal lamang ang nagawa niya sa mga oras na iyon. Kung hindi sila mamamatay sa kamay ni Trina, sa kamay naman ni Maria sila malalagutan ng hininga. Hindi niya mabilang kung ilang beses siya nakarinig ng putok ng baril mula sa malayo. Ngunit nang makarinig muli ng sigaw mula sa isang lalaki, nasisiguro niyang patay na rin ang lalaking si Edmond. Hindi niya tuloy matukoy kung magpapasalamat ba siya sa pagdating ng manananggal o mangangamba, lalo dahil paniguradong babalikan sila nito. Humigpit ang pagkakahawak sa kanya ni Conrado. Tumingala siya at pinagmasdan ang mukha nito habang nakapikit ang lalaki. Putlang-putla ang mukha ni Conrado at tila naghahabol na rin ng hininga. Muli siyang napapikit nang maramdaman ang masaganang luha sa mata niya. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Hindi siya pwedeng manatili na lang doon at hintayin itong maubusan ng dugo. Isa pa, kung magtatagal pa sila roon at maabutan sila ni Maria, paniguradong hindi lang ang buhay nila ang malalagay sa panganib, kundi pati na rin ang buhay ng magiging anak nila. Iminulat niya ang mga mata at pinakiramdaman ang paligid. Kailangan na niyang maialis doon si Conrado. Kailangan nilang makaalis doon dalawa. Akmang tatayo na siya upang sumilip sa labas nang mahigpit siyang hawakan ni Conrado sa isang braso.
Iminulat ni Conrado ang mga mata at tumitig sa kawalan. Sinabi ni Conrado, malakas kapag nasa malayo at mahina naman kapag nasa malapit. Sumilay ang ilang gitla sa noo niya dahil sa sinabi ni Conrado. Pero nang mapagtanto ang ibig nitong sabihin, agad siyang tinayuan ng balahibo. Sandali siyang tumigil at nakiramdam sa paligid. Nakarinig siya ng mahinang paghampas ng pakpak mula sa labas ng simbahan. Mabilis na binalot ng takot ang buo niyang sistema. Mahina kapag nasa malapit. Isang nakakahilakbot na hiyaw ang pinakawalan niya nang mawasak ang bintana ng simbahan sa kabilang parte. Kitang-kita niya kung paano pinilit pumasok sa loob ng manananggal habang nakatitig sa kanila. Bago po tayo magpatuloy, suportahan niyo po ang Storya Tagalog Horror Story at pakiclick na ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Para bang uhaw na uhaw itong atakihin sila. Napaupo siya at napaatras hanggang sa maramdaman niya ang malamig na bato sa kanyang likod. Si Conrado ay nanatiling tahimik habang nakatingin sa manananggal. Mabilis na naglandas ang mga luha sa kanyang pisngi nang makita ang nakakakilabot na mukha ni Maria. Malayo sa mukha nito noon, malayo sa anyo nitong tao. Puno rin ng dugo ang mga labi ni Maria at tumutulo pa mula sa nakabuka nitong bibig ang magkahalong dugo at malapot na laway. Mula rito ay nabaling ang tingin niya sa buong simbahan. Sinabi ni Aliyah bakit hindi ito nasusunog, halos nakapasok na ito sa loob ng simbahan, at bakit hindi siya namamatay. Mariing umiling si Conrado at sinabing liwanag lang ang makakapatay sa katulad niya. Nararamdaman na niya ang panginginig ng sariling katawan. Ngunit nang maramdaman ang kamay ni Conrado sa kamay niya, bahagyang nawala ang takot sa puso niya. Nilingon niya ito at nakita ang mabining ngiti sa mga labi ni Conrado. Sinabi ni Conrado kay Aliyah na poprotektahan niya ito at poprotektahan din niya ang kanilang anak. Natigilan siya sa mga salitang binitiwan nito. Nagsalubong ang dalawa niyang kilay nang makitang pilit itong tumayo. Halos hindi na nito magawang kumilos dahil sa tama nito, ngunit pinipilit pa rin ito ang sarili. Mahigpit niya itong pinigilan sa isang kamay. Pilit na ngumiti si Conrado nang muli siyang lingunin. Sinabi ni Conrado kay Aliyah na hindi niya hahayaang masaktan ang kanyang mag-ina. Hintayin nitong mag-umaga bago siya lumabas. Ilang ulit siyang umiling, ngunit kahit anong pigil na gawin ni Aliyah ay hindi siya pinakinggan ni Conrado. Kumuha ito ng malaking basag na salamin at nagsimulang humakbang palapit sa bintana kung saan naroon si Maria, habang pinipilit pa rin na pumasok sa loob ng simbahan. Kung hindi dahil sa malalaki nitong mga pakpak, ay baka tuluyan na itong nakapasok sa loob. Muling tinawag ni Aliyah si Conrado sa kanyang pangalan, pero hindi na ito lumingon pa. Mabilis siyang nag-isip ng paraan. Matagal niyang tinitigan ang likod ni Conrado habang matulin itong naglalakad, hanggang sa binaling niya ang sariling tingin sa kanyang tiyan. Huminga siya ng malalim bago pinalis ang mga luha sa pisngi niya. Kailangan niyang sumugal, kung hindi, lahat sila ay mamamatay sa gabing iyon. Tumayo siya at agad na kinuha ang isang mahaba at basag na salamin. Umakyat siya sa bintana at pinilit na lumabas. Hindi alintana ang mga sugat na natamo dahil sa mga bubog sa paligid. Nang tuluyang makalabas ay nilingon niya ang loob ng simbahan. Mula sa kinatatayuan ay kitang-kita niya ang halimaw. Sumigaw si Aliyah kay Maria at sinabing buntis siya at kailangan siya nito.
puno ng lakas niyang sigaw upang makuha ang atensyon ni Maria. Napalingon sa kanya si Conrado na nooy halos mawalan na ng ulirat dahil sa malalang natamo nito. Humiyaw si Maria at umalis mula sa bintana. Nang makita iyon ay mabilis siyang tumakbo palayo at hindi na pinansin ang sigaw sa kanya ni Conrado. Narinig ni Alia ang malakas na sigaw at pagtawag sa kanya ni Conrado. Hindi niya hahayaang ibuwis ng lalaki ang sarili nitong buhay para sa kanya. Siya naman ang sasagip kay Conrado. Siya ang gagawa ng paraan para makaligtas silang tatlo. Nang marating ang kalsada ay mabilis siyang pumasok sa loob ng gubat. Paniguradong mahihirapan ng halimaw na habulin siya roon dahil sa malalaki nitong pakpak. Matatayog at malalaki ang mga sanga ng puno sa loob. Hindi basta-bastang makakakilos ng malaya si Maria sa loob ng gubat. Hawak niya ang basag na salamin sa kaliwa niyang kamay habang nakadantay naman sa tiyan niya ang isa pang kamay. Gagawin niya ito hindi lang para sa kanya kundi para na rin sa mga taong nakatira sa Baryo Crisostomo. Rinig na rinig niya ang malakas na paghampas ng pakpak hindi kalayuan mula sa kanyang likuran. Nakasunod pa rin sa kanya si Maria. Binilisan pa niya ng takbo. Hindi siya pamilyar sa daan sa gubat pero diretso ang takbong ginagawa niya. Nang matanaw ang likuran ng kubong tinutuluyan nila, agad siyang napangiti. Pumasok siya mula sa likuran ng bakuran. Laking pagkataka niya nang madatnang walang tao sa paligid. Tahimik din ang buong Baryo Crisostomo. Ang mga pagkain naman ay naiwang magulo. Para bang may nangyaring gulo roon noong mga oras na wala sila. Mabilis siyang pumasok sa loob ng kubo at hinanap ang garapong pinaglalagyan ng asin. Nang makita ito malapit sa kalan, ay mabilis niya iyong kinuha at muling tumakbo patungo sa loob ng gubat. Sa pagkakatanda niya ay naikwento noon ng babaeng si Nadia na may daan sa gubat patungo sa ilog. Mabilis niyang binagtas ang daan palayo sa kubo. Bigla siyang natigilan sa pagtakbo nang mapansing hindi na niya naririnig ang pagaspas ng pakpak ng manananggal. Kahit maliit na ingay ay wala siyang nadinig. Ultimo, ang mga aso sa gubat na laging kumakahol tuwing sumasapit ang gabi ay nakakapagtakang tahimik ngayon. Nakabibingi ang katahimikan ng gabi. Humugod siya ng malalim na paghinga bago muling nagpatuloy sa pagtakbo. Ilang sandali pa ay muli siyang natigilan at napangiwi nang maramdaman ang pananakit sa kanyang tiyan. Ngunit nang makarinig muli ng pagaspas ng pakpak mula sa kung saan ay muli siyang nagpatuloy sa mabilis na paglalakad. Agad siyang nabuhayan ng loob nang marinig ang agos ng tubig sa ilog mula sa kinaroroonan niya. Malapit na siya makarating sa ilog. May isang boses na malakas na tumawag sa pangalan ni Alia. Habol ang sariling hiningang, tumigil siya sa mabibilis na paghakbang at agad na nilingon ang pinanggagalingan ng boses. Bumungad sa kanya ang lalaking si Anjo habang mabilis itong tumatakbo papunta sa kanya. Sa tulong ng liwanag na nagmumula sa buwan, nagawa niyang maaninag ang hawak nitong itak sa isang kamay. Mula sa lalaki ay luminga siya sa paligid. Pakiramdam niya ay pinaglalaruan siya ng isip niya. Para bang kahit saan siya luminga ay naririnig niya ang ingay na nililikha ng manananggal. Tinanong ni Anjo kung anong gagawin niya sa hawak na garapon na may lamang asin. Tinanong din siya kung saan siya pupunta at delikado raw dahil ang manananggal ay galing doon kanina. Habol hiningang paliwanag ni Anjo kay Alia. Tama nga ang hinala niya. Nag-umpisa na sa panggugulo si Maria. Sinabi ni Alia kay Anjo na kailangan niyang hanapin ang kalahating katawan ni Maria.
bumaha ang matinding pagkagulat sa mukha ni Anjo sa sinabi ni Aliyah. Hindi na niya hinintay pa na makapagsalita itong muli. Mabilis niyang tinalikuran ang lalaki at muling nagsimulang maglakad. Pero mariin siyang pinigilan ni Anjo sa kamay. Sinabi ni Anjo na delikado at hindi ba sila nagtagpo ni Tio Gado. Nilingon niyang muli si Anjo sa narinig. Mabilis na bumalik sa isipan niya si Conrado. Marahas na umiling si Aliyah at sinabing hindi niya nakita si Tio Gado. Sa gubat siya dumaan at hinahabol siya ni Maria. Tila gulat na gulat si Anjo sa narinig mula kay Aliyah. Muli niya itong tinalikuran at nagmamadaling tumakbo. Sumunod naman sa likuran niya si Anjo. Nang tuluyan nilang marating ang ilog, buong tapang niya itong tinawid. Ni hindi na niya inalintana ang paan niyang nagkasugat-sugat sa mga batong naaapakan niya. Nang makatawid ay habol hininga niyang nilingon si Anjo. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang makita ang bagay na lumilipad sa ere. Gusto niyang tumakbo upang tulungan ito sa pagtawid sa ilog. Ngunit dahil sa labis na takot ay hindi niya magawang igalaw ang mga paa. Tila pinako sa kinatatayuan si Aliyah habang palingalinga sa likuran niya kay Anjo at sa lumilipad sa ere. Mariin niyang ipinikit ang mga mata at buong lakas na sumigaw. Tinawag niya sa pangalan si Anjo. Halos mapatid ang mga litid sa kanyang leeg. Isang sigaw ang kumawala mula sa mga labi ng binata nang makita sa liwanag ng buwan ang babaeng kalahati ang katawan. May malalaking pakpak na parang paniki at buhaghag ang mahaba at itim na itim nitong buhok. Itinaas ng lalaki ang hawak nitong itak at hinanda ang sarili. Sa paglapit ng manananggal, inamba nito ang itak sa halimaw ngunit agad namang iyong nakaiwas. Sinabi ni Aliyah kay Anjo na tara na at tumakbo na sila. Nilingon siya ni Anjo at nagpatuloy ito sa ginagawang lakad-takbo. Sa kasamaang palad ay dumulas ang isang paa nito sa malaking bato na naging dahilan upang bumagsak ito sa tubig at humampas ang ulo sa bato na nasa gilid ng tubig. Nabitawan nito ang hawak na itak at bahagyang nawalan ng malay. Napasigaw siya at napatakip sa bibig. Akmang lalapitan niya ang binata nang bigla siyang matigilan sa nakita. Sa ere, nakaamba ng sumugod ang manananggal at nasisiguro niyang sa pagkakataong iyon ay siya na ang punterya nito. Malalim ang paghingang nilingon niya si Anjo. Nagdadalawang isip siya kung babalikan niya si Anjo o patuloy na tatakbo patungo sa bahay ni Maria upang hanapin ang kalahating katawan nito. Hindi niya alam kung ilang oras sila sa loob ng simbahan kanina, pero nasisiguro niyang sa tagal nila roon malamang ay madaling araw na ngayon. Hindi niya alam kung malapit na bang mag-umaga o malayo pa ang oras. Isang luha ang naglandas sa kanyang pisngi matapos makapagdesisyon. Iginalaw niya ang mga paa at nagsimulang humakbang pabalik sa ilog upang tulungan si Anjo. Kahit natatakot siya para sa sariling buhay, hindi niya magagawang iwan ito. Subalit natigilan siya nang makitang may malay na ito, lalo na sa sumunod na sinabi ni Anjo. Sinabi ni Anjo kay Aliyah na umalis na ito. Gustuhin man niyang iwan ito ay hindi niya magawang igalaw ang mga paa. Hindi niya kayang umalis lalo't nasa ganoon itong kalagayan. Pilit na tumango si Anjo. Sinabi ni Anjo na siya na ang bahala sa kanya at bilisan na nito ang pagtakbo. Tuluyang bumuhos ang mga luhang pilit niyang pinipigilan. Nagsimula siyang humagulgol ng unti-unti niyang talikuran si Anjo upang magpatuloy sa pagtakbo. Ikinuyom niya ang mga palad at mahigpit na niyakap ang garapon ng asin. Natigilan siya nang matanaw ang bahay ni Maria sa hindi kalayuan. Bago nagpatuloy sa pagtakbo
ay muli niyang nilingon si Anjo nang marinig ang pagsigaw nito. Napasinghap siya nang makita ang senaryong bumungad sa kanya. Nagawang tagain ng lalaki ang halimaw sa braso nito na naging dahilan ng malakas na pagsigaw ng manananggal. Ngunit nagawa nitong mapigilan ang sunod na pag-atake ni Anjo. Hawak ng halimaw sa isang kamay ang kamay ni Anjo na nakahawak sa itak, habang ang isang kamay naman nito ay nakahawak sa mukha ng lalaki. Napatakip siya ng bibig nang magsimulang lumabas ang mahahabang dila ni Maria. Marahas nitong dinukot ang puso ni Anjo. Sunod-sunod na pagsigaw ang ginawa ni Anjo bago tuluyang nalugutan ng hininga. Nanginginig ang buong katawan na tinalikuran niya ang kalunos-lunos na senaryong nakikita at muling nagpatuloy sa pagtakbo. Nagsimulang lumabo ang mga mata niya dahil sa mga luhang ayaw paawat sa pagbuhos. Isang kaibigan na naman ang nawala sa kanila at wala man lang siyang nagawa para iligtas ito. Ngayon ay kailangan na niyang tuldukan ang paghahasik ng lagim ni Maria sa Baryo Crisostomo. Tumigil siya sa pagtakbo nang marating ang harap ng bakuran ng bahay ni Maria. Huminga siya ng malalim habang nakatitig sa bahay bago pinahid ang mga luha sa kanyang pisngi. Nang marinig ang malakas na hiyaw ng manananggal mula sa kung saan, ay agad niyang binuksan ang maliit at mahabang pinto bago pumasok sa loob. Luminga siya sa paligid at hinanap ang ibabang bahagi ng katawan ni Maria. Sigurado siyang naroon lang iyon sa paligid ng bahay nito. Ayon nga kay Nadia, ang pinakaligtas na lugar na pinag-iiwanan ng mga manananggal sa kalahati ng katawan nila ay sa mismong tahanan nila, sa mismong bakuran ng kanilang bahay. Binalak niyang pumasok sa bahay ni Maria sa pag-aakalang nasa loob ang kalahating katawan ng babae. Ngunit bigla siyang natigilan nang makita ang isang bagay sa ibaba ng puno ng niyog malapit sa gilid ng bahay ni Maria. Tanaw niya ang kalahating katawan na nakasuot ng maikling short, kaya kitang-kita niya ang medyo maputi at mahaba nitong mga binti. Mabilis niya itong nilapitan, ngunit nang makalapit ay muli ring natigilan. Halos masuka siya nang mapagmasdan ito sa malapitan. Kitang-kita ang mga laman loob sa kalahati nitong katawan. May likido siyang nakikita doon. Hindi kulay dugo, ngunit nasisigurado niyang malapot ito. Kakaiba rin ang amoy nito, malansa at nakakasuka. Nangangatog ang mga kamay at paan niyang mapansin ang kumikibot-kibot pa ang mga laman loob nito. Napalunok siya bago mabilis na binuksan ang garapong naglalaman ng asin. Muli siyang natigilan nang mapansin ang laylayan ng suot niyang Pilipinyana. May kaunting bahid ng dugo mula roon. Muli siyang napalunok bago dahan-dahang itinaas ang laylayan ng suot niya. Ganoon na lamang ang pagtangis niya nang mapansin ang dugong umaanod pababa sa kanyang binti.